Nagrereklamo si Jerry Ganshuk tungkol sa pagkatalo ni Groribas dahil siya at si Melzargard na lang ang natitira sa barko. Pumasok si Boros at ipinaalam ni Jerry Ganshuk kay Boros na ang barko ay napinsala ng husto ng nanghihimasok ng tao, ngunit sinabihan siya ni Boros na huwag matakot dahil ang globo na nag-iingat sa kanila ay hindi papayag na mangyari iyon. Samantala, sa ibaba ng barko, ang mga pagsisikap ng puri-puri prisoner ay walang kabuluhan dahil si Melzargard ay muling nanumbalik sa kanyang anyo. Sinabi ni Iayan sa iba pang mga bayani na walang kabuluhan na patuloy na subukan. Sinabi ni Melzargard sa kanyang kabilang ulo na pumunta at makipag-ugnayan sa barko para sa isang pambobomba. Habang lumilipad ang ulo, hinampas siya ng metal bat. Sina Melzargard at Jerry Ganshuk ay telepathically na nagsasabi sa isa't isa na ang magkabilang panig ay humaharap sa malaking problema habang si Saitama ay umabot sa isa pang pinto. Ang Atomic Samurai, Puri-Puri Prisoner, at Bang ay nagsanib puwersa at sama-samang inatak si Melzargard habang muling sinabi sa kanila ni Iayan na walang epekto dito ang mga direktang hit. Sinabi niya sa kanila na umatras at mag-isip ng isang mas mahusay na paraan upang mahawakan ang sitwasyon. Ang Atomic Samurai, Puri-Puri Prisoner, Bang at Metal Bat ay patuloy na umaatake kay Melzargard na nagsasabi kay Iayan na ito lang ang alam nila. Muling nagsalita sina Melzargard at Jerry Ganshuk sa telepathically na nagsasabing ang mga anyo ng buhay sa ibaba ay patuloy na umaatake sa kanya at humiling ng isang cleansing bombardment. Masyadong abala ang Jerry Ganshuk, ngunit inaabisuhan ang artillery crew. Umalis si Jerry Ganshuk sa usapan at habang naaabala si Melzargard, nakahanap si Metal Bat ng marmol sa loob ng Melzargard bago siya muling makabuo kaya sinisira ang marmol at bahagi ng Melzargard ng tuluyan. Sinubukan ni Jerry Ganshuk na pangunahan si Saitama palabas ng barko at pumunta si Saitama sa kabilang direksyon para hanapin ang control room. Sa wakas ay nahanap niya si Jerry Ganshuk na may hindi kapani-paniwalang telepathic na kapangyarihan na maaaring manipulahin ang lahat at anuman, ngunit sa huli ay binato siya ni Saitama ng isang maliit na bato na sumisira sa Jerry Ganshuk. Samantala ang Dark Matter Gunner ay naghahanda ng isang pambobomba. Ang Child Emperor at Genos ay tinatasa ang sitwasyon sa ground level habang si Nabusho at Sitch ay nakikipag-usap para tulungan ang sitwasyon. Tumutulong ang Numen Rider na ilikas ang biktima tungo sa kaligtasan. Sa lupa, ang mga bayani ay hinahampas ang mga ulo ni Melzargard at ang apat na bayani ay tumingala na may shell bombardment na handang umatake. Pagkatapos nitong mag-shoot, lumitaw si Tatsumaki at itinigil ang mga bala sa gitna ng hangin, sinusumpa ang iba pang apat na bayani na lumalaban kay Melzargard. Pagkatapos ay pinihit niya ang mga bala at pilit itong ibinalik sa barko ng buong lakas. Lumilitaw ang Stinger at Lightning Max kay Busho na gustong tumulong din. Sinira ni Bang ang isa pang marmol ng hampasin ni Melzargard ang semento, kasama si Bang na direktang tumama. Nakadikit siya sa isang gusali, walang malay. Sa natitira pang ulo, nagbanta si Melzargard na durugin ang ulo ni Atomic Samurai at gumanti siya matapos makita ang kanyang kasama sa ganoong kondisyon. Nahanap ni Saitama si Boros na nag-scan sa kanya para sa kapangyarihan na nagsasabing si Saitama ang pinakamalakas na mandirigma ng Earth na may walang limitasyong enerhiya. Tinatrato ni Boros si Saitama nang may paggalang at sinabi sa kanya ang kanyang pangalan at ang propesya ng isang alien seer na nagdala sa Dominator ng universo sa Earth. Sinuntok ni Saitama si Boros matapos mainis sa kanyang narinig, sinabi sa kanya na hindi siya maaaring umatake ng ibang mga planeta para lang mabuhay ang kanyang boring na buhay. Nakapagtataka, ang alien ay nakaligtas sa suntok at ang baluti na ginamit upang isil sa kanyang napakalawak na kapangyarihan ay nasira, kasama ang kanyang tunay na anyo na umuusbong. Patuloy na nakikipaglaban si Boros kay Saitama, na humantong sa pagkawala ng braso ni Boros. Nagpapatuloy ang laban,
kahit na umabot sa punto kung saan natagpuan ni Saitama ang kanyang sarili sa buwan. Ngunit sa lalong madaling panahon ay bumalik. Ang labanan sa pagitan ng Saitama at Boros ay nagpapatuloy at ito ay nagsiwalat na si Boros ay may regenerative powers. Gayunpaman, ang laban ay nagpapatuloy hanggang sa punto kung saan pareho silang napipilitang gamitin ang kanilang pinakamalakas na galaw ayon sa pagkakabanggi. Nagwagi si Saitama sa pag-amin ni Boros na hindi man lang siya malapit kay Saitama. Pagkatapos ng laban, umalis si Drive Knight pagkatapos sabihin kay Genos na ang Metal Knight ay kanyang kaaway. Lumitaw ang Sweet Mask at sinisisi ang mga bayani ng S-Class sa pagkawasak ng lungsod, na halos magdulot ng away na naantala ng Metal Knight na lumabas upang iligtas ang mga bahagi ng barko. Samantala, nadiskubre ng Superalloy Darkshine ang mga alien survivors, na mabilis na ginagawa ng Sweet Mask habang nakikita ni Genos ang kanyang nakaraan sa Sweet Mask lumabas si Saitama mula sa barko para saksihan si Tatsumaki na nagtantrum. Sinabihan siya ni Genos na tumahimik habang tinatawag siyang brat, na naging sanhi ng pagkakabagsak niya sa kalapit na bato. Huminto si Bang bago pa ito lumala. Ang mga bahaging na-salvage ng Metal Knight mula sa barko ay ginagamit upang muling itayo ang Hero Association HQ na pumalit sa City E na nabura sa mapa. Ang mga A at S-Class na bayani ay iniimbitahan na manatili sa bagong itinayong Hero Association HQ. Sa isang post-credit scene, si Pluton, isang dragon-level mysterious being, ay lumitaw sa city at nagdulot ng napakalaking pagkawasak sa lahat ng bagay sa landas nito.